pero ayaw daw niyang mambintang. Parang nagkakaroon sila ng diferensya noon. Parang pinaghihinalaan ata ni former Director Gatdula na si Deputy Director Esmeralda daw ang nag-tip kay Montulfo. Si Montulfo, alam nyo, siya yung unang-unang nag-expose nung O'Hara incident. Pero mismong si Gatdula na ang nagsabing wala siyang kinalaman sa pag-atake kay Esmeralda. For 40 years, almost 40 years in government, wala akong pinag-isipan ng masama. Wala akong, malinis ang konsyensya ko. Bakit ba agad magkakaroon ng mga ganong insinuation or statement? Hindi mo ba napapaimbestigahan? And I'm open for investigation. Hirit pa ng mga abogado ni Gatdula, posibleng isang insidente o ng ambush me ang nangyari para lang idiin ang kanilang kliyente at ilihis ang balita ng pagkakatalo nila sa korte. Bagay na tinanggi naman ng kampo ni Esmeralda. Kaya mamaya sa Talakayan with Igan, bubusisiin natin ang pananambang kay NBI Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Maaari din po kayong makibahagi sa aming talakayan. Mag-post lamang ng inyong opinyon at tanong sa official Facebook fanpage ng Unang Hirit, facebook.com/Unang Hirit. O kaya sa official Twitter account na twitter.com/Unang Hirit. Sa panayam namin kay Esmeralda kahapon ni Mike Enriquez, kasi binitawan niya na nag-uusap sila ni Secretary, ang sabi daw sabi niya kay Secretary, ito na yung mga banta sa panel. Sabi ko, yung panel? Yung pala yung panel na nag-imbestiga kay Gatdula. Para bang binolunteer na niya na baka ito. Pero pag nakita mo daw yung mga tama naman, parang wala talagang, walang planong patayin yung nasa loob. Kaya lang ngayon nakakita na ang chismis pinapatulan ni Secretary. O sana hindi mo dapat iniimbestigahan mo muna bago mo pinolunteer yan. Kawawa nga itong isang taong humihingi ng fair trial Diba? Justice Secretary siya. Hindi ka pwedeng magbitaw agad ng mga pangalan ng mga suspect mo ng consistent naman si Secretary Laila. Diba? May impormasyon siyang hindi babalik si Pangulong Gloria. May impormasyon siyang magkaaway pupunta sa mga bansa para, mga ganun. Puro may impormasyon. At samantala, nagkasundo na ang kampo ni Aleli Arroyo at Grace Ibuna ukol sa hatian ang schedule ng buro ni Congressman Iggy Arroyo. Naasahan darating sa bansa ang labi ng kongresista bukas ng gabi. At matapos ito'y dadalhin ito sa ancestral home ng yumang kongresista sa La Vista, Quezon City. Alas 10 ng umaga sa araw ng linggo, ibuburo naman ang labi ng kongresista sa bahay ni Aleli at Iggy na nasa La Vista rin. Alas 10 naman ng umaga ng Martes, ito dadalhin sa Batasang Pambansa bago ilipad sa kanyang distrito sa Bacolod kinagabihan. Biyernes sa umaga ililipad ng labi ng kongresista pabalik sa ancestral home ng mga Arroyo sa La Vista. Sa March 3 o 4 naman ang libing sa North Cemetery sa tabi ng puntod ng ina ng kongresista. Magkakaroon na lamang ng panibagong problema kung madedelay ang pagbabalik bansa ng labi ng kongresista. Pasalaran natin ang mga balita sa mga ganito. Narito na ang Ronda Reports. Nako, nauna ako ng may nasabat pala o 400 kilo ng botya at double din na karne, hindi sa Pasay, sa Tondo, Maynila naman kagabi. Arestado ang 5 lalaki kabilang isang minor de edad na naaktuhang naglilipat ng botya sa ibang sasakyan. Yan ang Ronda Report ni Salima Refran. Salima! Igan, halos kalahating tonelada o 450 kilo ng karneng botsa ang nasabat ng Smoky Mountain PCP sa Vitas, Tondo bago maghating gabi. Sa tulong ng mga taga-barangay 101, nahuli ng mga pulis ang 5 lalaki, isa sa kanila menor de edad na nagtatransport ng hot meat sa isang stainless L300 at isang tricycle. Nakatakas naman ang driver ng L300 at isang SUV na pinaniniwala ang sakay ang botsa lord o tagamando o namumuhunan sa botsa. Todo tanggi naman ng mga nahuli na